Join ngayon on our live conference, a live light service, continue sa ating mga divine mission and Sunday recharging sa lahat ng mga nag-join ngayon. And of course, i-improve pa natin ang ating mga ginagawa sa inner cultivation. Kailangan yan at yung momentum. Mahalaga ang momentum ng bawat isa. Without momentum, so hindi maglahutay ang taong walang momentum. So never endure on the endeavor. In the endeavor of spirituality, of course, for the purpose na magtagumpay, makamit ang kaligtasan physically at spiritually. So, yan dahilan ng divine intervention na nanggaganap ngayon at kailangan din maintindihan ng bawat isa upang makatanggap na ang pundasyon nito ay unang-una kailangang tumanggap ng enerhiya na release ngayon ng Supreme Master of Wisdom, Makarastar Supreme Super Light Angels. At hindi man madali itong maintindihan kung hindi tayo mag-practice ng inner cultivation in the method of the Art of Life 172. Ibig sabihin, hindi natin makamtan ang ating spiritual na kaunawaan pag hindi tayo gagawa sa mga pamaraang makapagpagising ng ating spiritual na kamalayan. Higit sa lahat, itong kailangan ngayon, sa panahon ngayon, na ang enerhiya ngayon ay lumalakas, tumitindi ang acceleration ngayon ng enerhiya na nag-influence ng planetary ascension. And by the way, to all the yung mga magkataon na undergo ng Lightship initiation, so malapit na ang ating event for the formation. And of course, sa lahat ng mga practitioners na nakapasa ng Angels Contact and Connection, yung gawain ngayon is to usher the ascension of life into higher dimension. Ay kailangan maintindihan ang anong gagawin natin in ushering of life into higher dimension in the art and science of actual practical lesson. So it will undergo in the method of commandments of good health. Dito tayo sa commandments of good health. That's because regardless of belief, whatever kinds of belief do we have, there's okay, and we will always respect belief. I'll just illustrate kung paano natin gagawin ang ating enlightenment. Magkatulong tayo sa ating mga kapatiran na naghahanap din ng magandang kalusugan. So dito tayo sa magandang kalusugan na ang gamit ay very natural, innate in nature, innate in the physical body, innate in divine mother nature, and with the divine help. Kaya matutunghayan ng kahit sinong tao yung presensya ngayon ng mga anghel. When we talk of angels, sometimes so difficult, especially for people who are skeptical. Hindi sila maniniwala, ano ba yung mga anghel na sinasabi nila, makikita ba yung mga anghel sa kalangitan. So ibang-iba ang panahon ngayon, kaya hindi mahirap na ipaliwanag ito kahit sino mang tao sa lahat ng mga practitioners ng Angels Contact and Connection. Kayang-kaya ninyong ipaliwanag yan dahil ituturo ninyo ang katotohanan sa pamagitan ng gawa, hindi sa pamagitan ng pananalita. Marami man tao makinig sa inyo o maniwala man sila o hindi, so long as na-share ninyo ang mensahe ngayon. Kaya ngayon ay very specific ang mensahe ngayon.
yung mga tao ay naghahangad ng kaligtasan, ngunit hindi man alam ang paraan o iyong daan, kaya ay banggitin natin sa pamagitan ng gawa rin, ituturo natin. Kaya pag magtanong tayo kailan ang tamang panahon, ngayon na ang tamang panahon na ihanda ang iyong sarili. So, paano ihanda yung sarili? Ma-adjust mo yung energy na nag-influence ngayon for the planetary ascension. At yung tinignan, hindi lang yung physical na katawan. Hindi yung physical na katawan. Kaya yung definition in the actual lesson of the art of life, inner cultivation, you must be aware that you're not just only the physical dimension of the soul. You're 7 dimensions of the soul. Basically, and then you had been taught na body, mind, soul, and the spirit. So in the physical dimension, that is your physical body, na kailangan makaintindi sa enerhiya ngayon na nagaganap na siya yung nag-influensya ng planetary ascension. So itong energy ng planetary ascension ay kailangan maintindihan. Kahit yung sinong taong hindi makaintindi nito ay daranas ng mga energy imbalance, magdudulot ng mga blockages ng buhay, mga sakit, bad luck in life, walang kapayapaan sa kalooban, puso't isipan. Kaya yung mga nakapasa na ng light shift initiation, ngayon ay kayo ay mga messengers ng spiritual division. So, nandyan sa inyo ngayon ang authority to teach the lessons of the mystical order of the inner teaching of the Supreme Master. So, in all the cultures of the world, not just only localized, kaya tayo ay universal tayo. Ito ay yung katotohanan na expression of the Divine Mother Nature. When you look at the sun, there's no discrimination of the sun, so long as you go outside on your house or you watch the skies, and then you can see the sun during the day, and during the night you can see the stars. It means that everybody can see and never be discriminated by the Divine Mother Nature. Lahat ng mga tao ay may kalayaan sa long as tumanggap. So naghihirap ang balanse ng enerhiya ng bawat isa na walang inner cultivation. Believe it or not, when we say that we are so healthy, that's in the physical body. And then the rest dimensions of the soul without inner cultivation, mahirap maging malusog. Kaya matutunghayan ang katotohanan na yan kung ang isang tao ay makalabas sa kanyang physical na dimension na katawan at kanyang maunawaan ang kanyang kalusugan sa kanyang ibang katawan na kaluluwang katawan. And there's the lesson for that, yung lesson ng conscious astral travel. You are a golden soul. Kayong lahat ngayon ay mga golden souls kayo. Dahilan yan na nakakonek kayo ngayon. Pag hindi pa kayong golden souls, hindi din kayo makakonek. May mga nagsasabing mga old souls ang mga tao, tayo ay mga old souls. Then talking about old souls, it could be naging old souls tayo kaya hindi tayo nakapasa sa ating mga lessons in life. Always pabalik-balik sa physical na mundo. And then after dying the physical body in the physical world, and then go to the astral world. And then after dying in the astral world and get back again in the physical world. And that is not again belief. But of course, we don't know. Hindi natin alam ang paraan kung paano yan mag-verify. And then we can start with belief. But belief is very far from soul realization. And higit na kailangan ngayon yung soul realization. Without soul realization, it's difficult to ascend in the higher dimension because of the law of equilibrium, yung batas ng balanse. Kahit mga anghel ay hindi
pinahintulutang lumabag sa balanse. And it is the reason why supreme law of equilibrium. So, kailangan natin yan matutunan upang matutunan ng ating kaunawaang espiritual na itong nagaganap ngayon na ongoing planetary ascension. And then life is calling for the divine support. Souls are calling for the divine support. Kaya pag malungkot ng isang tao sa maraming dahilan, and then kayang-kaya sa kaunawaan ng kaisipan na makita yung mga dahilan. Ngunit may isang dahilan dyan na hindi natin maunawaan pag hindi mabuksan ang spiritual na kalagayan. Yung pangangailangan ng kaluluwa na makaakyat sa higher na dimension. And in the religious term, pangangailangan ng kaluluwa na makapasok sa langit, maligtas, makamit ang buhay na walang hanggan. This is the reason why that life in the physical world is always a search for the reality. Ang kinabuhi, yun sa physical nga mundo, kanunay sa pagpangita sa kamatuoran. Until such the point in time, a person can finally find the ultimate truth. Hantod mabot ang panahon nga siya kataw makit-an niya ang tinuod na gayod na dili na mo siya ultimate truth. So, kailan makamit ng isang tao yung pinag-aralan ng lahat ng mga taong nasa paniniwala na kaligtasan ng kaluluwa, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin yan, dadaan yan sa practice of immortality. Hindi lang natin alam ang paraan. Kaya sabi natin, hindi natin alam ang paraan. Even people are religious, skeptical of the inner teaching. So many people are skeptical of the inner teaching. And then, when we talk about immortality, ibang terminology na yan. But that is the search for everyone in religion or in spiritual foundation, sa lahat-lahat ng mga tao na gustong maligtas. Kaya gusto nilang makamit ang buhay na walang hanggan. Na ibig sabihin, ang pagkamit ng buhay na walang hanggan ay dadaan yan sa requisite, yung pinaka-essential muna na kailangan makamit ng tao. And that's the practice of longevity and rejuvenation. Kailangan din mayroong rejuvenation. Ibig sabihin, longevity, mahabang buhay. Paano makamit ng isang tao ang buhay na walang hanggan na hindi dumaan sa mahabang buhay? Yung mahabang buhay ay may katapusan pa rin. Ngunit, ang kailangang makamit ng tao yung pagkakasatuparan ng kanyang kaluluwa. Na ibig sabihin, he can conquer the illusion of birthing and or passing away of the physical body in the physical world and of the astral body in the astral world. So, anong kailangan? Lesson na yan ng mystical order of the inner teaching of the Divine Master of Heaven. So, ang ibig sabihin, banal na Diyos ng langit ang kailangan na lesson na yan upang makamit ng isang tao. At hindi yan story lang ang ating sinasabi. Yan ay katotohanan. That was been illustrated by the life of Elias, by the life of Enoch-Sepher, by the life of, even the life of Jesus Christ. Jesus Christ died and resurrected, and then after resurrection, He ascended into the heaven with a physical body. Na ibig sabihin, kailangan ang physical na katawan. Ang pagpasok ng isang tao sa higher dimension upang makamit ang buhay na walang hanggan ay nangangailangan ng isang ingredient na hindi talaga maaring mawala, at yung physical na katawan. Ngunit ang physical na katawan ay binubuo ng mga protein cells, carbon atom life foundation, na ibig sabihin physical na mamamatay
And that's actually the physical dimension of the soul. Ibig sabihin ng physical dimension of the soul, mortal physical. And paano sa isang maganap sa isang kaluluwa ng kanyang physical na katawan ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, kailangan may transformation, change. The same as this planet will undergo change. Kailangan magbabago. Kaya mga kapanahunan ay magbabago ng ating kapaligiran. Magbabago sa mga batas na ganap na nandyan sa kalikasan. Binago ng panahon ang lahat. Kaya ngayon kayo ay binago sa panahon. Noong unang panahon, 1,000 years ago, 2,000 years ago, or 100,000 years ago. So, ang kapanahonan ay ibang-iba. Iba-iba din ang ating mga practices. The development of life by this time is so advanced. And then another time will come. The future will come. And then so higher and then more advanced. Ibig sabihin, magbabago ang mga lesson din ng release ng Advanced Spiritual World. At yan ay kailangang matunghayan ng isang tao pang hindi mahuli sa panahon. Kaya yung pagsunod sa sinasabi natin, yung pagsunod mo sa batas ng Diyos, paano mo masunod ang isang batas ng Diyos pag hindi mo masunod ang panahong bago ngayon, yung enerhiya na bumabalot ngayon sa ating kapaligiran, yung enerhiya na influencing of this time. And if you don't understand, then the physical body does not understand. So, it will affect the entire dimension of the soul. So, ito ngayon ang nagaganap of the bridging of the divine radiance. The bridging of the divine radiance of the Supreme Infinite through the angels. Makikita sila ngayon sa kalangitan. And then, do your lessons of the art of life. And then the way to do your lessons of the art of life, you're activating your energy centers of the physical body. And after doing that, and today's schedule, then do it again on the next day, mayroon kang momentum of your inner cultivation. Sa pagbukas ng iyong mga energy centers, mag-expand ang iyong silver cord connecting to your higher consciousness. There are so many silver cords of a person, each dimension. So, meaning each dimension of the soul, mayroong silver cord connecting to the higher consciousness, energy, light, and life, or higher self. Yan ay i-expand ninyo sa pamagitan ng paggawa ng mga exercises na ibinigay ngayon sa kataas-taasan. At yung tamang direksyon ngayon, ang tamang direksyon ngayon ay buhay, hindi yung pagkawasak. Kaya ngayon ang panahon na kailangang matutunan ng bawat isa yung spiritual na kamalayan na dumating na ngayon ang panahon upang ihanda ang iyong sarili sa mas malaking magaganap. Ano itong mga malaking magaganap? Itong acceleration, revolution ng enerhiya sa mundo na maging magpabago sa ating panahon. Magpabago sa kalikasan. And then if you look at the surrounding by this time, so polluted. Marumi ang ating kapaligiran ngayon. Walang spirituality ang mga tao. Kaya sa lakad natin ngayon, may mga lugar nating pinuntahan and we are actually in this travel. And then, nakikita natin yung lugar na during the formations of the angels contact and connection. And then, low frequency ang lugar. Kaya sinasabi ng Supreme Master sa taas na kailangan na i-accelerate, i-activate ang energy sa ibaba. Ngunit kailangan ng mga channels ng mga tao na gumagawa sa mga dapat gawin to receive the formation. Maging channel sa malakas na enerhiya upang magamot ang
problema ng kalikasan. Sa mga tao ang nagdulot ng problema sa kalikasan, sa mga tao din ang kailangan gumawa para mabigyan lunas ang problema na nangyayari ngayon sa ating kalikasan. But of course, that cannot be done by the power of the humans alone. Hindi yan magagawa sa kapangyarihan ng mga tao alone. Nangangailangan yan ng tulong sa mas mataas na kapangyarihan. Kaya nandyan ang mga anghel ngayon sa kalangitan. Kaya sinabi ko sa isang nag-join nga doon sa formation kasi malungkot ang enerhiya sa paligid. At sinasabi sa taas na kailangan na mag-accelerate ang energy. Ngunit pag hindi talaga maka-accelerate ang energy, mismo na yung kalikasan yung gumagawa sa cleansing. Na ibig sabihin, ang kalikasan mismo ay may paraan sa kanyang ikakabubuti. May paraan sa kanyang healing. Kung anong ang paraan ng mismo yung kalikasan na ma-heal ang kanyang problema. That is the revolution of the energy. Na ibig sabihin ng revolution of energy, violent force of nature. Kaya yung karamihan natin sabihin natin, Divine Mother Nature is loving. So good. And life. And the other side of the coin also, in contrast with that, Divine Mother Nature also is violent. That's because during the time when it cannot heal, it cannot be healed by the people because of the continuing violent acts against life, against nature. Nature itself will do its own healing by the revolution of its own energy. Kaya bumaligtad ang mga bundok. Bumaligtad ang mga lahat. That's because that's the way how nature will heal its own self. If people could not do it. Kaya sinasabi sa taas na tanggapin ang bridging of the divine radiance of the Omni Supreme Absolute. That is actually the time to unite, regardless of our culture, belief. Ano ang ating mga paniniwala? Ano ang ating mga kultura? Dito tayo sa kulturang pangkalusugan, physical at saka spiritual. Walang hindi sumang-ayon. Kahit sino mang tao, sumang-ayon, hindi sumang-ayon na maging malusog, physically and spiritually. Socially and economically. Na ibig sabihin, we have to practice the law of equilibrium. Kaya tinatawag yan the supreme law of equilibrium. And then you were rich in the physical dimension. Na ibig sabihin, when we are so rich, mayamang-mayaman tayo ngayon sa ating physical na dimension. Ngunit in the spiritual side, we are spiritually bankrupt. Then how could we balance? Makamit ba ng isang tao na sa kanyang physical na dimension ay sobrang yaman, ngunit sa kanyang spiritual na kalagayan ay sobrang ding bankrupt. Kaya dyan papasok yung katotohanan. Life is so short. Napakaikli lang yung panahon ng physical dimension. And then after expiry date of the physical, and then the soul will go to the astral world, and dyan niya makikita kung ano ang kanyang kalagayan. Kaya isa din sa mga healing na ginagawa ng ating mga lakad ngayon, pati din sa lahat ng mga nakapasa ng Lyship initiation, is to help for the healing of life and nature. So to heal nature, you have to do your Art of Life 172. Then to heal nature, you have to be able to perform how to use the aerial dimensional portal connection. So may mga aerial dimensional portal ngayon na ina-activate at ituturo din natin sa mga tao na tumanggap kung paano gagamitin ang mga aerial dimensional portal. Aside from the sacred portals, where there you can do your inner discovery,
for longevity, for rejuvenation, healing. And then mayroong aerial dimensional portal na kailangang matutunan din ng mga tao paano gagamitin upang makatulong sa kalikasan. So when the energy of the surrounding is high, mataas ang energy sa kapaligiran, and then it will affect the people also there in the place. Ang mga tao ay na-influensya sa mga enerhiya sa environment. External environment and then as well the internal environment. Kaya kailangang i-increase ang frequency ng mga lugar-lugar. At isa yan sa dahilan ng ongoing divine mission na kailangang magawa. And then, pag marami tayo, mas maganda dahil ma-channel natin itong mga gawain ito. Then, pag hindi tayo masyadong marami, medyo maging busy tayo kasi hindi man lahat ay makatulong. Just imagine when you go to the place para tulungan ang isang lugar. And then, people do not know that. Hindi nila alam. Puntahan ninyo lang yung lugar para matulungan at mag-accelerate yung energy. Ngunit, walang support ang mga tao. The divine support is always there. Nandiyan sa taas. Manegosyo pa ka sa mga tao. Na ibig sabihin, hindi nila alam na kailangan puntahan niya sila para tulungan sila na hindi matamaan ng mga sakuna. Ngunit, hindi man alam ng mga tao. Kaya, yung divine mission ngayon ay napakalalim at matindi. Yung collision ngayon ng art of life at saka art of destruction ay matindi. Yung art of life is healing of life, ascension of life in the higher dimension, arranging yourself to receive Alan Adadam, the bridging of the divine radiance, mas malakas na enerhiya ng Supreme Master. Yung art of destruction, blinding ignorance, materialistic activities, wala nang spiritual, lahat ay materialistic, material na mga gawain. Ayan, napakaraming mga traps ngayon sa mga tao. So, ang enlightenment na kailangan ngayon, yung arrangement ng tao, paano siya makatanggap ng divine intervention. Ibig sabihin ng divine intervention, nandyan sila sa taas ngayon. At itinuro natin ang model ng inner cultivation kung anong fit dyan na kailangan gagawin ng tao. So, ang model na angkop sa inner cultivation ay mystical order of the inner teaching. Yung pinaka-latest na lesson ay Art of Life 172. Dito ang kaisahan sa lahat ng mga taong mag-develop sa kanilang spirituality. Hindi lang sa bansang ito, pati na rin sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. As I said, there is just only one angels contacts and connection, entire planet. Next center of spirituality is this nation. Itong bansa na ito. Kaya itong bansa ito ang lungsod ng Diyos sa langit. Bakit lungsod? Kasi ang lungsod ay maliit lang. Kasi yung maliit sa taas ay pinakamalaki na dito sa lupa. Ibig sabihin, the entire planet is the territory of the Omni-Supreme Absolute. Not just only the entire planet, the entire galaxy, the entire cosmos, and even beyond the cosmos. So let's begin with this inner discovery. Watching the stars and then familiarizing yourself on those mysterious lights that will manifest the skies. And then sa panahon na tayo ay mag-share ng lesson, then ituro natin sa kanila, yun ay mga liwanag nandyan sa kalangitan, hindi mga advanced technologies. Mayroong advanced technologies, ngunit yung mga liwanag na yan ay hindi mga advanced technologies.
At ito ngayon ang issue dahil pagdating ng araw. Yung mga tao hindi natututo sa lessons ng ating inihayag ngayon, method of inner cultivation. Kasi tumingin lang sila sa taas at hindi nila ginawa yung lesson. Hindi nila buksan ang mga signal sa kanilang katawan. So pag hindi nila mabuksan ang signal sa kanilang mga katawan, hindi nila malalaman kung totoong angels ba yun nandyan sa taas or advanced technology. Kaya sa mga taong hindi alam ang paraan, maging pag maniwala man sila yung mysterious lights manifesting the skies, ay mga angels and then advanced technology pala yun. Kaya naging Panginoon nila yung mga advanced technology. Kaya in contrast with the art of life is the opposite formation, art of destruction. So, ibig sabihin ng art of destruction, ang mga tao ay, ang kanilang kaisipan ay nababalot lang sa material na mga pamaraan. Material na mga kaintindihan. The same story yan. When people in the religious sector, and then would say, Sunday ngayon. Kaya Sunday ngayon ay mag-outing tayo para family day ngayon. Kaya ngayon ay Sunday, holiday ngayon. So they would not go to church because they are religious. But if they are spiritually awakened, they would say, Sunday ngayon. Kaya araw ngayon sa spiritual formation. Araw ngayon sa pamamahinga. And you have to rest doing all activities for the material side, and then you have to spend time for the spiritual formation. Kaya yung araw sa pahinga ay araw yan sa spiritual activities. Naihandog mo yun sa, ialay mo yung buhay yun sa spiritual foundation sa Panginoon. Kahigit na kailangan yan na maintindihan din. And as we go along in this revelation, as I said, the time has come. Dumating na ngayon ang panahon. And time is so short. There will be the sudden shifting of the energy. When people do not understand that, and then they will realize that huli na ang lahat. Kaya huwag kayong magpahuli sa panahon. This is very scientific. We are not persuading someone, anybody, to believe. We are telling you the information essential for you to see at this point of time. The ongoing planetary ascension, which is accelerating its energy by this time. Nagkataas, tumaas na ngayon ang enerhiya. Matinding enerhiya na hindi maintindihan ng katawan ng tao kung wala siyang inner cultivation. Kaya may marami naman na nakapag-umpisa na ng art of life, at ang iba nga, mayroon na silang mga lightship initiation, mayroon na silang category of dugukan. And then masasabi ko niya na nandyan na sa inyo sana yung connection. Ngunit tumiwalag man kayo sa inyong mga formation sa spiritual sa dahilan na kayo lang ang inyong nakaintindi. Ako ay hindi nakaintindi. At I'm not also in the position to understand. That's the reason why hindi ko kayo hahanapin. Ibig sabihin, patuloy lang kayo. That's your lesson in life. And then if you want to get back and to continue your lesson, and that's it, do your lesson. Kasi kailangan mo yan. And then in some other way, you would go away because you feel something bad. And as you have the right also to do that, have your freedom of the will to do so. Dahil kailangan mo yan. Lesson din yan ng iyong buhay na iyong hinahanap. Kaya, that is not encroaching the freedom of the will. Yan ay mahalagang aral ng kahit sinong tao. Yung mayroon kang freedom of the will. Hindi ka matututo makamit ang pagkakasatuparan ng iyong kaluluwa pag ginawa mo yan dahil natakot ka sa ating mga sinasabi. Kailangan gagawin mo yan kasi talagang ginawa mo yan dahil naintindihan mo na yan ay minahal mo ng lubusan. Complete surrender. Yan. That's the meaning of the complete surrender. Kaya dito sa ating samahan, wala tayong illustration of power. We have illustration of the art and culture.
For the sake of history, we have the illustration of the art and the culture, not for the sake of persuading someone to believe. We are in this science of inner cultivation in the scientific model. Scientific model tayo. And when it comes to the mystical order formation, we can also explain that. Kung bakit nang ganyan nangyayari yan. So it means to say, we are not creating an illusion. We are overcoming the illusion. That is the lesson in life. Time is so short. Hindi matapos ang mundo, magbago lang ang panahon. And that refers to the new world that will come in. Bagong mundong darating. Kaya, if bagong mundo ay darating, you should be at this time point in life, learning the mystical point in life na bagong panahon na kayo ngayon. Bagong mundo na kayo ngayon. New world. In the new world, so, you're not at the time of Lapu-Lapu na nakabahag lang. And then, when you go back to the time of Lapu-Lapu nga nagbahag, and then, the frequency at this time, there is always the innovation. And the release of the past would be different of the release of by this time. Kaya, abangan ninyo ang pinaka-latest update ng release ng Advanced Spiritual World. It could be in the divine words or mga forms and the gestures. Higit na kailangan yan para sa inyo, bawat isa. So we are on travel by this time for the activations of energy and requesting also the aerial dimensional portal for the places. And then when we are having our event, so doon natin ipaliwanag, and then you can have your time na mayroon tayong panahon na for the meeting, and then ating ipaliwanag yung lahat, because time is not always enough, and it is so short and not so enough. Kaya wag tayong mahuli sa panahon. Yung mga matutunghanin niyo sa kalangitan, sadyang ipinadala sila ngayon para tulungan ang ating panahon, tulungan ang ating planeta na maka-ascend. And lahat ng mga tao ay maka-ascend. So long as tanggapin ninyo yung enerhiya na ipinadala, inirelease ngayon. At lahat din ng mga hindi maka-ascend, yung mga taong hindi kayang tumanggap sa kapangyarihang inirelease ngayon. Ang kapangyarihan o energy inirelease ngayon ay may requirement na kailangan yan ay complete surrender to God. In the religious term, God. Complete surrender to the Omni-Supreme Absolute. Universal. Kahit anong ating mga paniniwala o religion man, we are subject to receive, to ascend. We are subject to refuse, to fall. To receive, tanggapin natin, then we can ascend. To refuse, then we can only fall. Bumagsak. Dahil doon tayo dadaan sa art, sa sining ng pagkawasak. So, ano ang summit ng lahat ng mga katuruan sa mundo na physical? So, we can sum up into two ways. Two path. So, daan ng buhay at daan ng pagkawasak. That is regardless of our divine laws na sinusunod. Wala lang issue niyan sa ating mga paniniwala. Wala lang issue niyan sa ating mga disiplinang ginagawa. Dahil yan ay lahat ay katotohanan. Kaya ang College of Mystery na ating inihayag originally, in the past, and today, and on the future, would be a College of Mystery with the 101 ways on this planet. And in some other planet would be different. Kasi the coding of this planet is 101. Ibig sabihin, 72 lessons of the art of life and 29 lessons of the governing star formations, Palace of the Olympic Stars. So it means to say that is the mystical order of the inner teaching of the divine supreme being.
na itinuturo, hindi lang ngayon, sa nakaraang panahon at pati na rin sa darating na panahon. Kaya, ang lahat ay magtagpo dito lahat ng mga tao na gustong mag-ascend into higher dimension in the art of life, not in the art of destruction. At lahat ng tao din na gustong mag-ascend or mag-descend into the art of destruction. So, doon din magpunta, magtagpo ang lahat. Lahat ng mga taong mag-ascend in the higher dimension, where is it? Where is that? So, into the supreme governance of the infinite cosmic family of light. Kaya when you look at the issue ngayon, ang issue ngayon ay hindi siya politics. Hindi siya mga kaugalian ng kahit sino mang tao. Hindi siya mga kalaban. Nang dahilan na yan ay hindi alam ng tao kung sino ang kanyang kalaban. Kaya sa bitag ng mga kalaban, maging matalo ang isang tao dahil hindi niya alam na napasok pala siya dyan sa bitag ng opposite command formation. That means to say, hindi alam ng tao kung sino ang kanyang kalaban. So ang pinakakalaban, yung root of the reason of everything, why there is art of destruction. So, ang kalaban pala ng tao ngayon ay yung kanyang mismong hindi niya alam kung saan siya dumaan. Blinding ignorance ang tawag niyan. So, that's one of the enemies of the person. Blinding ignorance. Illusion. Creating so much delusion to the point that even belief naging blockage sa kanyang buhay. Naging blockage yung paniniwala. Kasi naniwala at sadyang naniniwala siya. Dead or alive. Kanya-nya niyang paniniwala siya. Nakalak sa kanyang paniniwala. Even though natutunan na niya yung panahon ay sadyang nagbago ang panahon at kailangang tumanggap para magbago din at makasabay sa enerhiya ngayon. Kaya ang tunay na kalaban ng tao ay yung enerhiya, konsyansya, na babalot. Kaya, in the art of life, kailangan tanggalin yung mga enerhiya ng mga demonic na energies. Mga low frequency. I-burn up ang lahat ng mga negative energies, contaminating the energy body, contaminating your consciousness, and then pag wala kang consciousness na ganyan, na tunay na liwanag, isa iting issue din, pati din consciousness, ay napakaraming consciousness. You can imagine how many consciousnesses do you have? And you cannot imagine that. How many consciousnesses do you have? Ibilangin natin. Sana ilang consciousness tayo. Napakarami. Pero anong klaseng consciousness ang kailangan nating makamit? Yung consciousness na infinite consciousness. Walang katapusan na consciousness. Kaya lahat ng mga katotohanan ay kayang makita ng isang tao sa kanyang kaisipan. At yan din yung kahulugan ng kanyang buhay. Ngunit, kung ang ating paniniwala ay diyan lang nakaukit sa dimension ng ating kaluluwa, na tinatawag na mental dimension of the soul. And all those dimensions of the soul, walang-wala tayong connection dyan dahil hindi natin magagamit yung mga informations of advanced spiritual function. Na ibig sabihin, ang ating consciousness ay hindi sapat. Sapat rin consciousness ay hindi sapat. Sabihin natin, we are consciousness. Hindi yan sapat. Dahil so much consciousness. If you look at, listen to your right hemisphere and your left hemisphere, or frontal side of your brain or the back of your brain, different consciousnesses yan. Kaya, mag-usap ka sa iyong sarili. Napakaraming consciousness pala nandyan sa iyong pagkatao. Kaya, sino ka talaga? So, let's begin with inner discovery. And the College of Mystery revealed in the past, revealed today, and revealed on the future would be 101 ways. 100 would be right, even it is wrong. And ibig sabihin yan, maski ikaw ay mali, ngunit tama ka pa rin.
Dahil yan yung paniniwala mo sa iyong buhay. That is the illustration of the polarity of the world. Whenever the time you will make decision, and then you have that kind of moral values, and then the time you will say good, and then there is someone becomes bad. The time you will say you are light, and then the other one is not the light, the dark. It means to say that is the illustration of the polarity of the universe. You can never escape doing discrimination for you to become right, or for you to become wrong, or someone to become wrong. Ibig sabihin, ano ang kaisahan ng iyong buhay? Ang kaisahan ng buhay na umakyat sa buhay na walang hanggan, kailangang mayroong oneness, kaisahan niya sa buong buhay. Oneness with all His connected bodies, oneness with all the divine Mother Natures, oneness with all the stars, oneness with all the angels, so oneness with all. Ngunit, if your teaching model is based on moral values, can you commit oneness? Oneness with all the enemies, oneness with all the negatives. So that could be different formula equation. It means that the same understanding is difficult to achieve. Different understanding could be easier because that is the law. That is the formula of that model. But when you commit, attain, gusto mong makamit yung tunay na kaisahan mo sa Diyos sa langit, kaisahan sa lahat, dadaan ka ba sa model na hindi nagpahintulot sa iyo na makamit ang kaunawaan yan? Ibig sabihin, walang daan na ganyan dahil hindi diyan ang tukmang daan. That belongs to the 100 ways. Dito tayo sa ultimate. That's why there's only one. Yung ultimate ay kaibuuan ng lahat. You would not say negative and the positive are two different things. They are just one. But in what model or what formula or equation, you can unify all. So, ibang version na yan. Kaya, you must understand that at present life evolution, you are 7 dimensions of the soul and 9 connected bodies plus 3 stars supreme superlight bodies. So, natutunan na natin yung formula ng star mapping ng ating pagkatao. Diyan ka magsimula sa yung pagkaintindi kung sino ka sa iyong sarili. That's the lesson in life. Know thyself. Kailalanin mo yung sarili sa pamagitan ng aral na ibinigay ng Supreme Master of Heaven. Tinatawag ninyo na Divine Master or Divine Supreme Being. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Or kahit ang tawag ninyo, Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nasa inyo na yan. And then, we shall present to you the way to that of deeper and the higher understanding. Sabihin natin higher understanding because if there is higher understanding, then another higher understanding, then another higher and another higher, infinite higher understanding. It is to say, life is always a never-ending process of inner discovery, transforming yourself, minor vibrational frequency, into higher vibrational frequency, till to the point you can finally ascend life into the supreme governance of the infinite cosmic family of light. Kaya pagpunta na ninyo sa langit na kayo sa higher dimension, magtanong ba sa inyo ang Panginoon kung ano ang iyong religion? Magtanong ba sa inyo ang Panginoon kung ano ang inyong grupo? Tanungin ka ba, anong grupo mo? Dugukan? O iba? Hindi ka na tanungin sa Panginoon kung anong grupo mo. Kaya, at higher frequency, kayo ay, maski magsasabi man na ito ang aking spirituality ngayon, nakadevelop na kami ng mataas na enerhiya, ngunit, ang iyong liwanag sa katawan ay nagsasabi kung hanggang saan ang iyong naintindihan sa mga lesson ng spiritual foundation. Ngunit, pag matutunan mo na yan, you are as calm as the heaven.
And you can only listen all the time to the sound of silence. In the sound of silence, there is always the voice of the great beyond. The greatest beyond. Kaya dyan natin pagsikapan na matutunan natin yan sa ating kaisipan. Magsimula tayo sa puso't isipan. May focus kayo para mayroon kayong momentum to do your lessons of the inner discovery. At huwag ninyong hayaan na hindi ninyo mabigyan din ng panahon yung mga kaibigan, mga lalong-lalo na yung mga kamag-anak. Kasi yung mission ngayon ay enlightenment. I-usher ang mga tao sa kanilang ascension into higher dimension. So, I'll just do your illustration. Angels, contact, and connection. Do your lessons every day. And then, when you do your lessons every day, hindi na magtanong yung tao, ano yung ginagawa ninyo? Ay, ano ba yan? May bulong pa sila ba? That's very common. Doing exercises for better health. Nag-exercise tayo para maging malusog. And then, bakit ka man nagka-hypertension? Bakit ka man maraming mga sakit? Kasi hindi ka nag-exercise. Okay, do your lesson. Then, pag magkasakit tayo, do not surrender to your illness. You are given the best option in life. Data in life. Best option and the best data in life to fulfill your divine mission in life. First, you have to fulfill your divine healing mission. So, heal yourself. Then your option is, the best option is, you are given the option to walk your life into the sun. This my point, come to me and follow me into the core of the sun. I will let you see the way to the supreme governance of the infinite cosmic family of life. And dyan, pag yung pakinggan, I'm not telling you a story. I'm telling you the way, the truth, and the life. Yan ang sabi ng Supreme Master sa langit. Para ituro natin sa sangkatawan kung saan tayo dumaan. Dadaan tayo upang tayo ay makaakyat sa kanyang kaharian. Dadaan tayo sa the way, the truth, and the life. Dito ang daan, Art of Life 172. Dito ang katotohanan of the Omni Supreme Absolute, Angels, Contacts, and Connection. Dito ang buhay. Buhay na walang hanggan. Supreme Governance of the Infinite Cosmic Family of Life. Makikita ninyo ang mga example, halimbawa ng mga buhay na yan. In the forms of shooting star. When you do your exercises, and then maliwanag dyan, bumagsak sa inyong harapan mismo. And then, pag tingnan nyo yung lupa, then, you cannot see anything in the ground, even just a little mark. Masking isang sign lang na marka ng maliit na marka dyan sa lupa. Walang marka na inyong makikita dyan. Walang meteorite or bato sa kalawakan na makikita niyan sa inyong harapan. Ngunit nakita klaro sa inyong mga mata niyan, dyan bumagsak sa inyong harapan. Ano ba yung mga bagay na yan? Kaya yung bagay na yan, hindi yan bagay. Yan ay buhay na walang hanggan. Yan yung mga tao na nag-ascend in the higher dimension. They are not any longer humans. They are angel. They are in the foundation of the angel as they are angel in their super light body. Kaya dyan mag-ascend ang tao. The transformation of the human physical into advanced elemental foundation, from advanced elemental foundation into the super light body foundation, from the super light body foundation into the supreme super light body foundation. So, given na ngayon ang data. Ibinigay na sa inyo. Kaya, every day would be your healing. Bawat araw, bawat minuto, ayan, ay healing na ating ginagawa para tayo ay mayroong transformation. The informations of advanced spiritual function within the physical dimensions of the soul, within the emotion dimension of the soul, within the mental dimension of the soul, within the soul and the spirit dimension of the soul, within the consciousness and the light dimension of the soul would be activated. Lang siya ganon, mabuo mo ang kaisahan ng iyong katawan. Na aking tawag na yan ay Advanced Elemental Body Foundation. And after that,
Tutunghayin mo ang ibang connection na maging transformation ng iyong pagkatao into the Super Light Body Foundation. Okay. Maraming mga bagay na kailangan nating bigyan pansin para lumawak ang ating mga espiritual na kaisipan. Kaya maghanap tayo ng mga maraming panahon. Although time is so short, but kailangan natin na maghanap ng panahon. Meron naman mga instructors ngayon ng Angels Contact and Connection. And then, get in touch with them and do your lesson. We are on travel by this time. Kaya sa aming mga lugar, dito kami, nag-drop by lang kami dito ngayon for this important activity that we're doing. Kaya medyo maingay ang ating broadcast ngayon, ating surrounding. Just because just normal in the place. Kasi we're just dropping by here for our important activity. Okay, and continue your lessons and then until the next time. And spiritually, physically, spiritually, we'll do our activities always, all the time. Ang layunin yan kasi magtagumpay ang lahat. Hindi lang tayo lang ang magtagumpay. Konti lang tayo. Magsisisi rin tayo pag konti lang tayo sa ating pagtagumpay. Dahil yung mga mahal sa buhay ay naiwan sila. Kaya tayong lahat ay magtagumpay. Sobrang lawak ng kalangitan. Sa ating planeta ay hindi pa nga natin mapuno. How much more when we talk about heavens? Even how many planets, infinite number of the planets, infinite numbers of the galaxies. Kayang-kayang ipasok sa langit na yan. Kaya yung piliin ng Diyos yung mga taong tumanggap. And that regardless of how many people there they are. Kaya let's open up. Higher spiritual consciousness. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinayahan. Beam.